Amen. Sa oras pong ito, ating pong ihanda ang ating mga Biblia at ang ating ang ating tenga sa pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Sa mga oras pong ito, tayo po darako na sa pinakamahalagang bahagi ng programang pag-aaral ng banal na salita ng Diyos na dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Uriin pong ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondok. At mga minamahal, nagpapabot din po ko ng pagbati sa mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maligayang panonood po at maligayang pakikinig po sa ating pong banal na gawain. At sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa ibayong dagat, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapabot din po ko dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family. At sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At higit sa lahat, ang pinakamatas sa pagsamba, ang pinakamatas sa pagpupuri at pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya hindi po naman manalangin po muna tayo upang maunawaan natin ang mga banal na mensahe ng salita ng Diyos para po sa ating mga anak niya. Manalangin po tayo mga minamahal. Dakila't mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, mga kamalian, sa aming mga naisip na gawa na banggit ng aming mga labi. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Gawin mo po kaming karapat-dapat magdala ng banal at sagradong salita. Dakilang Diyos, Mahal Panginoon, ipuin mo po lahat ng mga minamahal namin mga kababayang nakikinig, mga kapatiran, may mga pangangailangan, may mga karamdaman. Dakilang Diyos, kabagan mo po sila. Bigyan mo sila ng pagkakataon, malapang na makapaglingkod, makalapit sa iyo, malapang lahat pa na naabot ng aming pambanal na gawain, O Diyos. Pagpalain mo po sila at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Maminamal kayo, libuksan natin ang ating pambungad na talata, James chapter 1, verse 21 up to 25. Dito po sa aklat po ng Santiago ang kabanatay 1 at ang talatay 21 hanggang 25, ganito po ang pagkasabi. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng kalumihan at pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo ang na may kaamuan ang salitang tinanim na makapagliligtas ng inyong kaluluwa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tinutupad o hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. 25 huling talata. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin God's Mirror. God's Mirror. Mga minamahal, ayon po sa nabasa po natin, ang banal na kasulatan, ito po inilalarawan bilang salamin ng ating kaluluwa. Ito po ay nalintulad, mga minamahal, sa salamin na ginagamit ng mga dentista para tignan yung mga bulok nating mga ngipin. Ang salamin ng dentista, mga minamahal, lahat, pati yung mga nakatago na mga bulok ng ngipin natin, yung hindi nakikita sa literal na mata, ay nakikita ng salamin na ginagamit ng mga dentista. Kaya meron silang ginagamit na salamin patungkol po sa paghanap ng mga decay ng ating mga ngipin. Ganun po ang banal na kasulatan, maminamahal. Nabasa po natin, sabi, kung sino man ay tagapakinig at hindi tagatupad, ay matutulad sa isang tao na tinitingnan ng kanyang
talagang muka sa salamin. Sapagat minamasdan niya, sabi, minamasdan niya ang kanyang sarili at siya umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ganun po, maminamahal ang Biblia. Salamin po ito ng ating kaluluwa. Parang sasakyan, maminamahal. Ito po'y gauge ng sasakyan. Kung merong gauge ng ang sasakyan, maminamahal, malalaman mo kung ang sasakyan mo ay overheat, kung ang sasakyan mo ay wala ng gasolina, kung ang sasakyan mo, maminamahal, ay may diferensya, malalaman mo yan sa tinatawag na gauge. Ito po, ganun din po ang Biblia. Malalaman mo kung ano ang iyong sitwasyon, ano ang kalagayan mo sa mata ng Diyos. Kaya nga, merong isang tao, maminamahal, na nagbenta sa isang kolektor ng mga babasahin, mga kolektor ng libro. Ibinenta niya ang kanyang luma at napakakapal na Biblia. Sapagkat ito'y napakatagal na, antik na, ibinenta niya doon sa kolektor. At nung binili ng kolektor, maminamahal, nagandahan siya sa unang-una sa pabalat, at nagandahan siya sa mga kwento, mga nababasa niya. Binili niya yung banal na kasulatan na yun. At napakamura na kanyang pagkabili. Kaya nga, nung ito po'y ibinenta, maminamal ng tao na yun, mamaya paglipas na isang linggo, nakita niya yung nagbenta sa kanya ng Biblia. Sabi ng kolektor ng libro, halika dito at isusuli ko yung ibinenta mo. Bakit? Ayoko nitong ibinenta mo sa akin. Sapagat lahat ng mga ginagawa, lahat ng ginagawa ko, lahat ng mga nasa isip ko, lahat ng mga mali na ginagawa ko ay sinasabi nito. Kaya ayaw ko nito. Ibinalik sa kanya yung Biblia. Ibig sabihin, nakita niya yung sarili niya kung ano ang kalagayan niya sa mata ng Diyos. Ang problema lang, mga minamahal, ayaw niyang itama siya ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga kung tayo po'y tinatamaan ng salita ng Diyos, hindi para tayo po'y patamaan, kundi para tayo po'y itama. Yes. Ang layunin ng Biblia, hindi para tayo patamaan, kundi tayo po'y itama, ano man ang ating mga kamalian, upang tayo po, sabi ng Biblia, ay maging sakdal, na hindi tagapakinig, kundi tagatupad lamang, upang tayo'y maging sakdal, sabi ng Biblia, sa pamagitan ng ating pakikinig at pagtupad. At ang sabi, kapag ginagawa natin ito, ay pagpapalain ang taong yan. Unang-unang pagpapala, sabi, tanggapin nyo may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng ating kaluluwa. Unang-una, para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. At pangalawa, sabi ng Biblia, pagpapalain ang taong yan. Kapag siya hindi lamang tagapakinig, kundi tagatupad ng salita ng Diyos. Pagpapalain ka material, physical, at higit sa lahat, spiritual na pagpapala. Ngayon, ano po ang sinasabi ng Biblia, mga minamal, patungkol po sa atin? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamal, kung makikita natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos, maraming mga mananampalataya, sabi rito, yourself as a worldly Christian. Maraming mga Kristiyano, mga minamal, ang tinatawag na worldly. Bakit? Bakit? Dahil sinabi po ng Roma, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 2, ang sabi diyan, mga minamahal, huwag tayong makipamatok. Huwag tayong magsiayon sa gawain ng sanlibutan, kundi mag-iba tayo sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Basahin natin Roma, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 2. Basahin natin yung talata na yan. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 12, talatay 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayo magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Yan po sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, by the mercies of God. Mga minamahal, alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Ang sabi na iharap nyo. Iharap nyo ang inyong sarili. Iharap nyo ang inyong katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na siya niyong katampatang pagsamba. Mga minamahal, yung pong ating katawan na iniharap natin
na haing banal, ito po ang ating magiging katampatang pagsamba. Reasonable service. Kasama po yan sa pagsamba ang ating katawan, maminamahal. At ang sabi, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ha? Ang sabi rito, maminamahal, sa English, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Huwag tayo magsiayon. Kaya nga, maminamahal, kapag makikita mo ang sarili mo sa salita ng Diyos, na siyang salamin ng ating kaluluwa, makikita mo yung kalagayan mo na ikaw, mga minamahal, yourself as a worldly Christian. Bakit? Kasi maraming mga mananampalataya ngayon kung ano yung gawain ng sanlibutan, ganun po ang kanilang gawain. Nakikiayon sila. Yung hilig nila sa mga palabas, mga minamal na makasanlibutan, yung mga panonood ng mga K-pop, panonood ng mga soap opera, imbis na magbasa ng banal na kasulatan, imbis na manood, mga minamal ko, ng mga webcast natin, mga gawaing banal, mga gawaing espiritual. Nandun sila, mga minamahal, nakapokus sila sa gawaing makasanlibutan. Imbis na humayo, mga minamahal, mangaral ng salita ng Diyos at ibahagi ang kabutihan ng Diyos magpatotoo, pero nandun sila sa kanilang mga barkada. Nandun sila sa pakipagliliwaliw. Nandun sila sa mga mall. Nandun sila sa mga pasyalan. Inuubos nila ang kalang oras sa mga walang kabuluhang oras, walang kabuluhang panahon. Na sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat lahat ng mga bagay dito sa lupa, sabi ng Biblia, ito po ay pita ng laman. Ito po ay pita ng mata. At ito po ay kapalaluan sa buhay. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kaya nga kapag yung mawiwili tayo sa mga bagay na yan, sabi ng Biblia, pagkatapos mong makita ang mga bagay na nandito sa sanlibutan, yan po, mga minamal, ay magiging pita mo. Pipitahin mo yan. Nanaisin mo yan. Papasok po yung tinatawag na pagkatapos ng lust of the flesh, lust of the eyes, biglang papasok po ang lust of the eyes, lust of the flesh. Pipitahin yan ng laman mo pagkatapos makita ng iyong mata. Alam niyo, hindi nagbabago na strategy si Satanas. Ganyan niya sinilo, ganyan niya mga minamahal nabitag o nahulog sa patibong ang mga una nating magulang. Unang-una yung pita ng mata. Nakita ni Eva na ang bungang kahoy na nakakaalam na mabuti at masama ay napakagandang tignan. Pumasok yung pita ng mata. Napakagandang tignan at napakasarap kainin. At nung tinignan ng kanyang mata, pumasok na yung lust of the flesh. Gusto niya maminamahal matikman na ng kanyang laman. Yung pita ng laman. Pumasok na yung pita ng laman at pagkatapos nito, mga minamahal, ay yung tinatawag na pride of life. Sinabi kasi ng diablo sa kanila na kung kayo ay kakain yan, ay magiging katulad kayo ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Huwag kayong maniwala sa sinabi ng Diyos na kayo'y mamamatay. Yan po, maminamahal. Kaya nga kung ano po ang strategy ni Satanas noon, ngayon din po. Gaya na nakasulat dito sa 1 John chapter 2, verse 15 up to 17. Sabi ng Biblia, huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan sapagkat lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan, sabi ng Biblia, ay maglalaho. Yan po yung mapaparam. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ay, hindi basahin muna natin yung 1 John 2:15 up to 17. Dito po sa unang sulat ni Juan, Kabanatay 2 at ang talatay 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ng masamang pita ng mga mata, at ang kapaluluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. 17, huling talata. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang mga masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kaluban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Amen.
Kaya nga, maminamahal, pag makikita mo ang iyong gawain, pag nakikita mo ang iyong sarili, at ikumpara mo sa salita ng Diyos, makikita mo yung kalagayan mo sa ating mahal na Panginoon. Yourself as a worldly Christian. Minsan nandun po tayo mga minamahal sa mga bagay na gawaing makasanlibutan. Kung ano yung ginagawa ng sanlibutan, yung kalayawan, yung walang ibang ginawa kundi mamasyal, magpunta sa mga mall, gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa mahal na Panginoon at ang ating mga kasuotan, kung ano po yung gawain ng makasanlibutan, kung ano ang kalang kasuotan, kung ano ang itsura ng sanlibutan, kung ano ang ugali ng sanlibutan, ginagaya po natin. Kaya nga, mga minamahal, makikita mo ang sarili mo, yourself as a worldly Christian. Maraming mga sanlibutan naglalagay ng mga kolarete sa muka, naglalagay sila ng mga makeup, naglalagay ng mga lipstick para gumanda sa paningin ng tao. Nagsusuot sila mga minamahal ng mga pantalon para mabakas ng mga kalalakian para sa mga babae. Makita ng mga kalalakian yung hubog ng kanilang mga katawan at sabihan sila'y magaganda at mga kaaya-ayang tignan. Nagsusuot sila ng mga maninipis. Nagsusuot sila mga minamahal ng walang mga kabanalang kasuotan. Minsan ginagaya natin sila. May maraming mga mananampalataya na hindi nakakalimutan nila mga minamahal na sila'y mga anak ng Diyos sapagkat kung ano yung nakikita nila sa mundo, kung ano yung mga ugali, kilos, pananalita, yung anyo ng sanlibutan ay ginagayan nila. Mga minamahal, kaya nga, sabi ng Biblia, makikita nyo ang inyong sarili na worldly Christian. Yourself as a worldly Christian. Sinabi ng Biblia, huwag tayong magsiayon sa sanlibutan, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng inyong pag-iisip na kung ano ang kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Hindi baling sabihin tayo, mga minamahal, na tayo po ay mga losyang. Hindi baling sabihin sa atin ng mga taong hindi nakakaalam ng salita ng Diyos, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay hindi magaganda sa paningin nila. Tayo po ay mapuputla. Tayo po, mga minamahal, ay parang wala ng dugo dahil hindi na nagme-makeup. Basta sa paningin ng Diyos, mga minamahal, hindi nagbabago ang paningin mo sa Diyos. Ikaw ang pinakamagandang anak ng Diyos sa balat ng lupa. Inibaling pangit tayo sa paningin ng tao, basta tayo po ay kaaya-aya at kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Kasi kung nakikiayon tayo sa sanlibutan, mga minamahal, sabi ng Biblia, maapektuhan yung ating pagsamba. Maapektuhan ang ating pagsamba kasi sa pagsamba, mga minamahal, kinakailangan ang ihahandog natin ay yung ating katawan. Present your bodies a living sacrifice. Nung unang panahon, ang inihandog nila yung mga pinatabang hayop bago sila sumamba. Meron silang mga pinatabang hayop, meron silang mga handog na susunugin para maging kaaya-aya na amoy sa Diyos, para malugod ang Diyos sa kanila at pakinggan ng kanilang mga panalangin. Pero sa panahon natin ngayon, ang katawan, mga minamahal, ito po ang ating pinakahandog sa Diyos. Present your bodies a living sacrifice. Inihandog natin ito sa pagsamba. At ang ating pagsamba sa Diyos, mga minamahal, hindi lamang po tuwing araw na tayo po may pagtitipon. Hindi pwede na tayo po ay magain ang ating katawan sa araw ng linggo at babawiin natin sa araw ng Lunes, araw ng Martes, at ihahandog muli natin araw ng Miyerkules. At tapos babawiin uli natin ang araw ng Huwebes, ihahandog naman natin ang araw ng Biyernes. Hindi po ganun ang tunay na pagsamba. Ang pagtunay na pagsamba sa Diyos, mga minamahal, bawat araw, bawat oras, bawat minuto, mga minamahal, inihandog natin ang ating katawan sa buong bahagi ng buhay natin. Araw-araw, bawat oras, bawat minuto, yan po ang ibig sabihin ng katampatang pagsamba. Ayan po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos. Kaya nga, makikita mo, mga minamahal, yourself as a worldly Christian. Pag ganun po ang ating mga gawain, hindi tayo ma-rapture niyan, mga minamahal, hindi tayo kasama na ma-rapture. Sabi ng Biblia, mga minamahal, without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi natin makikita ang mahal na Panginoon. Hindi tayo kasamang madadagit na mahal na Panginoon sa tinatawag na pagdagit ng mga banal, yung rapture. At pangalawa, mga minamahal, dito po sa Proverbs chapter 14, verse 14,
makikita po natin yung pong yourself as a backslider in hearts. Basahin natin ang Proverbs chapter 14 verse 14. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 14, talatang 14. Ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad at masisiyahang loob ang taong mabuti. Amen. Amen. Ito po, maminamal, yung pong tinatawag na backslider in hearts. Ang sabi ng Biblia, nabubusog sa kanyang sariling lakad. Ang sabi, the backslider in hearts shall be filled with his own way. Nabubusog siya sa kanyang sariling lakad. Ayaw niyang siya'y sinasaway. Ayaw niya, maminamal, na siya'y tinatama. Ayaw niya na siya po'y pinatatamaan. Gusto niya, mga minamal, siya po ang masunod sa buhay niya. Pero dapat natin tandaan, mga minamal, sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and verse 20, ye are not your own. You bought with a price. Binili ka ng malaking halaga ng mahal na Panginoon. Ikaw ay binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay, mga minamahal, tinubos ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya nga, sinabi ng Biblia, ye are not your own. Hindi ka na may-ari ng iyong sarili. Binayaran kayo ng malaking halaga. Therefore, sabi diyan, luwalatiin nyo ang Diyos sa inyong katawan. Pero, ang mga backslider in hearts, nabubusog sila sa kalang sariling lakad. Ibig sabihin, gusto nila yung kanilang paglilingkod, sila po ang masusunod. Huwag mo silang sasawayin, huwag mo silang sasawatain, huwag mo silang itatama. Gusto nila yung kanilang sariling lakad. Ang mga ganun tao, maminamal, kahit hindi pa totally tumatalikod sa Diyos, ay backslider na sila, backslider in hearts. Tumalikod na yung kanilang puso. Wala na ang kanilang enthusiasm. Wala na ang kanilang damdamin sa Diyos. Wala na, mga minamal, ang kanilang maalab at mainit na paglilingkod sa Diyos. Mga minamal, nabubusog na sila sa sarili nilang lakad. Ibig sabihin, sila na ang nasusunod sa buhay nila. Ayaw nilang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Sabi rito sa 1 Corinthians 6:19 and 20, hindi na kayo may-ari ng inyong sarili, kayo'y binayaran ng malaking halaga, kaya luwalatiin nyo nga ang Diyos sa pamagitan ng inyong katawan. 1 Corinthians 6:19 and 20. Sa unang Korinto, ang kabanatay 6, 19 at 20. O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. 20, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalatin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Amen. Yes. You bought with a price. Binayaran kayo ng malaking halaga, ng banal na dugo, ng mahal na Panginoon. Kaya huwag mong sabihin, mga minamal, na kapag ikaw ay tinatama, mga minamal, ikaw ay pinatatamaan. Hindi po. Pinakikialaman kayo ng Diyos sapagkat sinabi ng Biblia, mga minamal, pinaalalahanan niya ang kanyang mga tinatanggap na mga anak. Pinapaalalahanan niya ang mga ang mga tunay niyang mga anak. Tinatama niya, itinutuwid niya ang mga tinatanggap niyang anak. Kung kayo hindi itinutuwid, sabi ng Hebrews chapter 12 verse 6 up to 10, hindi kayo tunay na anak, kundi kayo'y anak sa labas. Hindi kayo mga tunay na anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang mga tunay na anak ng Diyos ay pinalalahanan, itinatama, itinutuwid ng mahal na Panginoon upang tayo po'y maging kabahagi ng kanyang kabanalan. Kaya nga, maminamahal, bakit nagsisimula sa puso, maminamahal, ang pagtalikod? Sapagkat, maminamahal, ang puso natin, ito po, maminamahal, ay pwedeng dayain ni Satanas. Ang puso ang unang dinadaya ni Satanas. Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9, ang ating puso, maminamahal, ay nakikita ng Diyos na masama. Kaya kayang kontrolin ni Satanas ang ating mga puso. Kaya nga, kung mababasa nyo ang 1 Kings chapter 11 verse 9, si Solomon, bago siya tumalikod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kanyang pagtalikod ay nagsimula sa kanyang puso. Na tumalikod muna ang kanyang puso bago siya tuluyang tumalikod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang backslider in hearts, nabubusog yan sa kanyang sariling lakad. Kahit may Diyos na dapat mga minamahal na kumontrol sa kanyang buhay bilang mananampalataya, hindi siya nagpapakontrol, hindi siya nagpapaturo
mga minamahal, at hindi siya handang magpasakop sa kalooban ng Diyos, gaya na nangyari kay Haring Solomon. Sabi rito sa sa 1 Kings 11 verse 9, Dito po sa aklat ng 1 King chapter 11 verse 9. Ang Panginoon nagalit kay Salomon dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanyang makalawa. Amen. Amen. Kaya nga kapag ang isang tao po, maminamahal, ang isang mananampalataya ay tumalikod na sa puso, tatalikod na yan, maminamahal, sa kanyang unang pag-ibig. Ha? Iiwan niya yung kanyang unang pag-ibig. At pag nawala ang kanyang unang pag-ibig, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, mawawala na yung kanyang enthusiasm. Mawawala na yung kanyang tinatawag, maminamahal, na excitement sa paglilingkod. Ha? Hindi na siya excited. Dati, mga minamahal, araw pa lang ng Lunes, gumagayak na siya, naghahanda ng kanyang susuot. Inihanda niya na, mga minamahal, ang kanyang sarili sa araw ng Miyerkules para sumamba. Pero yung tumalikod na sa puso, nawawala na yung first love. Kaya kapag nawala ang first love ng isang mananampalataya, mga minamahal, sinabi ng Biblia, magsisi ka. Sapagkat kung hindi mo ibabalik ang iyong unang pag-ibig, sinabi ng Biblia, aalisin ng Diyos ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan upang ikay tuluyan ng mawala sa Diyos. Ang ibig sabihin ng kandelero, maminamahal, sa spiritual, ito po yung opportunity of service. Pag nawala na, mga minamahal, ang iyong first love, wala na enthusiasm, wala na ang iyong excitement sa paglilingkod, ibig sabihin, iniwan mo na ang iyong unang pag-ibig. Tapos kasunod niyan, maminamahal, sabi, aalisin ng Diyos ang iyong kandelero. What is candlestick? Sabi ng Biblia, ito po ay opportunities of service. Ikaw mismo manlalamig, kaya ikaw mismo ang aalis. Wala namang nagpapaalis sa iyo, wala namang maminamahal sumasaway sa iyo para dumalo sa gawain, ikaw mismo. Kasi aalisin ng Diyos ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan upang maminamahal, tuluyan ka nang mawala. Sabi ng Biblia, basahin po natin, Revelation 2, verse 4 and verse 5. Dito po sa aklat po ng Apokalipsis 2:4 at 5. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo at alisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalagyan maliban na magsisi ka. Amen. Kaya nga, yung tinatawag na aalisin ng Diyos ang iyong kandelero, ito yung tinatawag na opportunity of service. Magiging busy ka na. Ikaw mismo ang mawawalan ng gana. Magpapaalam ka ng lumabas. Magpapaalam ka na wag nang dumalo. Magpapaalam ka na, maminamahal, na wag na magpagamit sa Diyos. Kasi tinanggal na ng Diyos ang kandelero. Yung candlestick means the opportunity of service. Yan po, maminamahal. Kaya nga, sinasabi ng Biblia, makikita po natin ang ating sarili, sabi, yourself as a backslider in hearts. Kahit nandiyan ka pa physically, dumadalo ka, naroon ka, pero malayo na ang isip mo, maminamahal, hindi ka na makasamba ng taus-puso sa mahal na Panginoon. Lumilipad na ang iyong isip, ang iyong diwa, wala na ang concentration mo sa paglilingkod sa Diyos. At ang kauli-ulian, maminamahal, yourself as over-righteous. Mga minamahal, maraming mga mananampalataya ang masyadong over-righteous sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nila natitimbang kung ano yung tamang paglilingkod. Ano pong ibig sabihin ng over-righteous? Tignan nyo, babasahin nyo po. Yung pinakikialaman natin yung mga bagay sa iba. Yung mapakailam tayo sa bagay ng iba. Wala naman tayong kinalaman doon. Tignan nyo, mababasa natin dito una-una sa Ecclesiastes chapter 7 verse 16 at mamaya basahin po natin ang Lucas kapitulo 18 talatang 9 hanggang 12. Ito po ibig sabihin ng over-righteous. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 7, talatang 16. Huwag kang lubhang magpakamatuwid, ni huwag kang lubhang magpakapantas. Bagay sisirain mo ang iyong sarili. Amen. Amen. Sa Lucas 18, talatang 9 hanggang 14. Dito sa Lucas 18, talatay 9 hanggang 14. At kanyang sinalita naman
ang talinhagang ito sa nagsisiasa sa kanyang sarili na nagpapanggap na sila'y matutuwid at pinagwawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y parisiyo at ang isa'y maniningil ng buwes. Ang parisiyo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng kapo ng lahat kung kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw man itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. 14, huling talata. Sinabi ko sa inyo, na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia, yourself as a over-righteous. Ang sabi ng Biblia, huwag tayong magpakapantas o maging mas matuwid kaysa sa iba. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, huwag kayong lubang magpakamatuwid. At wag kang manglubang magpakapantas. Bakit sisirain mo ang iyong sarili? Pag tayo'y over-righteous pala, sinisira natin yung ating sarili. Wag nating pakialaman ng iba. Wag tayong mapagpakailam sa iba. Itong Pariseo, maminamal, imbis na yung sarili niya, ang kanyang tignan sa harapan ng Diyos, ang pinakialaman niya, yung buhay ng maniningil ng buwis. Sabi niya, Diyos ko, nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi ako katulad ng taong yan na maniningil ng buwis, na hindi makatingin sa langit. Hindi ako katulad ng ibang tao diyan sa paligid ko na sila'y mga mangangalunya. Sila'y mga magnanakaw. Sila ay mga liko. Sabi ng Biblia, mga minamal, gumagawa ng kasamaan. Pero bandang uli, mga minamal, sinabi ng Diyos na ang inaring ganap ng mahal na Panginoon ay yung pong maniningil ng buwis na nagpapakumbaba, na halos hindi makatingin sa langit dahil sa laki ng kanyang kasalanan. Pero itong Pariseo, maminamal, na nagpapakamata sa kanyang sarili, ang sabi ng Biblia, siya po ay hindi inaring ganap, sapagkat sabi ng Biblia, sapagkat ang nagmamata sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Utos na malapang na huwag tayong magpakapantas sa sarili. Huwag tayong mag-over-righteous. Kaya makikita ng Diyos kung sino ka. Yourself as a over-righteous. Sabi rito, maminamal, mababasa po natin sa 2 Thessalonians 3:11, na huwag tayong mapakialam sa mga bagay ng iba. Kung tayo man ay inuusig, kung tayo man ay nakakaranas ng mga tinatawag na pagsubok, ay pasalamatan natin ang Diyos sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Pero huwag tayong mapulaan ng ibang tao na tayo po ay mga mamamatay tao, manlulupig at mapakialam ng mga bagay sa iba. Kasi pag pinakikialam mo ang buhay ng iba, ang tawag dyan ay over-righteous. Basahin natin yung mga talata dito sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 11 at sa 1 Peter chapter 12 verse 16. Basahin natin yung mga talata. Dito po sa aklat ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 11, sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Amen. 1 Peter 4:12 up to 16. Ito po sa unang Pedro, Kabanata 4:12 hanggang 16. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa maigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kalwalatian naman ay mga galak kayo
ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapawalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kalulatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit huwag magbata ang sinuman sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. 16 uling talata, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano at huwag mahiya, kundi luwalatiin ang Diyos sa pangalang ito. Amen. Kaya nga, yun ang ibig sabihin ng over-righteous. Sabi, mapakialam ng mga bagay ng iba. Ha? Huwag nating pakialaman ang mga bagay na hindi para sa atin. Ha? Tayo po'y lumakad sa kalooban ng Diyos. Sabi, mga minamahal, kung tayo, kung tayo mapulaan dahil sa paglilingkod natin sa Diyos, mapintasan sa pangalan ni Kristo, mapapalad kayo. Ha? Ang Espiritu ng kalatian ay nagsisipay ngalay sa inyo. Ngunit huwag kayong magbata kung ang sinuman sa inyo ay gaya ng mamamatay tao, magnanakaw, manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay na iba. Ibig sabihin, yung huwag tayong mapulaan na tayo'y nagiging over-righteous. Kasi sabi ng Biblia, tayo po'y tinawag para maging tagatupad ng salita ng Diyos. Kung hinahatulan natin yung iba, ay hindi na tayo ang tagatupad, kundi tayo po ay hukom na. Iisa lamang ang hukom, ang Diyos, at wala tayong karapatang umatol sa iba. Sabi ng James chapter 4 verse 11 and verse 12. Sabi ng 2 Corinthians sa ulit 13 verse 5, siyasatin niyo ang inyong sarili, aminamahal, kung nasan tayo, anong gauge, anong kalagayang kondisyon ng ating pananampalataya. Sabi rito ulit 2 Corinthians 13:5, saliksikin niyo ang inyong mga sarili, maminamal, kung kayo'y nasa pananampalataya pa. Hindi nyo ba alam na ang Espiritu ng Diyos ay nagsisipay ngalay sa inyo? Basahin natin ulit talata. Dito po sa aklat ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukan ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na kung kayo'y itinakwil na. Amen. Kaya nga pag nasa atin, maminamal ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon Diyos, Espiritu ng ating mahal na Panginoon Kristo, punong-puno tayo ng pagmamalasakit, punong-puno ng pagmamahal. Sabi ng Galatia 6, verse 1 and 2, mga minamahal na ang mga mahina ay alalayan natin. Ha? Tayo mga malalakas ang dapat umalalay sa mga mahihina. Ha? At ang sabi, gawin yung gayon ang utos ni Kristo. Gawin yung gayon ang ating mga pananagutan sa ating mga kapwa mananampalataya para tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sabi ng Biblia, maminamahal, ang inner holiness, sabi ng Biblia sa 2 Peter 1:7, sabi, ang kabanalan ay mabuting kalooban sa kapatid, at ang mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. Kung wala tayong pag-ibig, hindi tayo mga minamahal magmamana ng kaharian ng langit. Kaya sa gabing ito, magsisipo tayo, tanggapin natin ang mahal na Panginoon. Ang pag-ibig ay nagmumula sa mahal na Panginoon at matatanggap natin yan kung si Kristo ay tatanggapin natin bilang sariling tagapagligtas. Sumunod kayo sa panalangin habang tayo po, mga minamahal, ay nakakapakinig ng awiting I Give You Jesus. Sabihin niyo po mga katagang ito, sabihin niyo, dakilang Diyos na makapangyarihan sila. Mahal na Panginoon, humingi po ako ng kapatawaran sa aking kasalanan. Patawarin mo po ako. Minsan pa malapang tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na anak mo. Pumasok kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Ugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Opo, dakilat, papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sila at patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo sila mga tunay na anak mo, malapang nipuin mo sila. Bigyan mo sila ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, dakilang Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen.